Attorney, pag-usapan po natin ang naging dahilan nga ng matinding traffic sa Sumulong at Marcos Highway noong Sabado at paano ito maiiwasang maulit ngayong holiday rush po? Yes, actually po, nagpatawag ho kami ng pagpupulong bukas. We invited LGUs ng Marikina, Cainta, Antipolo, at Marikina, pati QC po, baka i-invite na rin namin because nakakasakop din ho sila sa areas ng Marcos Highway. Ano ho ba talaga yung nangyari dito po sa Sumulong at Marcos Highway? Bakit po naging ganun kalala? Nung Sabado po, medyo talagang marami yung mga sasakyan at nagkaroon din ng sabay-sabay na aksidente, mga minor incidents at stalled vehicle. At talaga hong na-overwhelm ho at talagang tumukod yung traffic papasok ng Marikina, Cainta, Pasig at pati na rin Antipolo kaya nagkaroon ho ng gridlock. We tried to manage the traffic in Marcos Highway pero barado din po yung mga roads papunta at palabas ng yung mga iba't ibang LGUs, pati na rin po sa mga subdivisions nila, nagka-stand still ang traffic. Kaya nahirapan na ho talagang ayusin ng mga enforcers namin. Inaasahan na magkakaroon pa po ng Carmageddon sa mga susunod na linggo. Ano po yung specific dates or periods na pinaka-critical base po sa MMDA monitoring? Well, usually ho, kapag talagang nagkakaroon ng payday Friday, at ito pong uwian papunta sa iba't ibang probinsya, December 19, 20, December 18 to 20, yun po yung critical period natin. That's why babantayan rin natin yung mga major provincial bus terminals, especially along EDSA, kasi we're expecting na talagang marami yung bubuhos na pasahero sa mga panahon na yan. Isa po sa rekomendasyon ninyo ay buksan yung mga kalsada sa loob ng gated subdivisions. Kumusta ho yung naging initial feedback ng mga LGU at lalo na yung mga homeowners association? Ma'am Cheryl, actually makikipagpulong pa lang kami bukas and isa ho yan sa magiging agenda. Kasama na rin po yung pag-aaral sa pagbubukas ng mga intersections, magkaroon ng mga stop and go scheme sa mga intersections at iwasan na yung pagle-left turn o paggamit din ng mga U-turn slot. So sana po may favorable outcome ang aming pagpupulong bukas sa iba't ibang LGUs. So hindi ho sapat yung pagbubukas o clearing sa mga Christmas lanes? Well, sa dati ho nang nagdadala rin ng mga sasakyan, lalo na sa gabi, yung ibang mga side streets, ginagawa na rin ho talaga ng parking kasi punuan yung ibang mga establishment. So, ang tendency ho, nagpa-park ho pa rin sa kalsada, especially sa gabi. Attorney, nakapagtala naman po ng 23 road crashes at 8 stalled vehicles sa EDSA noong Biyernes. Ano po yung plano ng MMDA sa mabilis na pagtugon at maiwasan yung mga ganitong insidente, lalo na ngayon nga pong holiday rush? Yes po, pakiusap namin sa lahat ng motorista na kumbaga yung self-discipline at road courtesy sa kalsada, especially this Christmas rush. Marami yung kasi talagang nagsisingitan and nagkukuso ng mga tagian o road crash incidents na talagang nagkukustin ho ng matinding traffic kasi minsan nag-aantay pa ng pulis, hindi naman nasisettle kaagad. That's why magkakaroon ho ng pagbigat ng daloy ng traffic ho. And yung mga sasakyan din ho na hindi well-maintained, ginagamit pa tapos natitirikan sa mga major thoroughfares, nagdudulot ho rin yan ng matinding pag-abala at traffic sa mga pangunahing lansangan sa Kalakang, Maynila. Nagkalat din po sa mga Christmas bazaar, Tiangge, na pwedeng nagdudulot din po sa pagpapalala ng traffic. Pero itong mga Christmas bazaar at Tiangge, it's fun At pahagi po yan ng holiday season, paano na lang tinitiyak na hindi sila magbibigay ng dagdag na bottleneck sa pangunahing kalsada?
Tama po kayo dyan. We do understand na naging tradisyon na yan at nagbibigay ho talaga ng permit ang iba't ibang LGUs sa mga Christmas bazaar o tiangge during Christmas season. Yung pakiusap po namin sa LGUs is sana po bigyan rin ho ng limitasyon at to make sure na hindi ho nakaharang sa mga kalsada itong mga Christmas bazaar na ito. At bigyan din ho ng leeway yung ating mga pedestrian at mga motorist. Opo. Panghuli na lamang po, ano yung paalala ng MMDA sa mga motorista para makaiwas sa Carmageddon habang papalapit ang Kapaskuhan? Yes, so una po, we encourage the public to use the mass public transport, gumamit ng MRT, LRT, or bus carousel kasi hindi na sila mamumroblema sa mga parking. Mabilis naman ito at wala akong traffic sa bus carousel and sa MRT. So we encourage them to try to use the mass public transport. And pangalawa we always remind them na magbigay ng kortesiya, road discipline kasi kapag maraming singitan at unahan sa kalsada, nagkukuso ng mga sagyan at mga major incidents like mga road crash. Kaya nakakasagabal din sa trapikong ito. Marami pong salamat, Attorney Victor Nunez ng MMDA.